ang muling pagkabuhay ng ina ni Asta dahil posibleng nag-time travel lang naman itong si Lucius para makita ang labi ni Lisita upang gamitin laban kay Asta at Bibi. Kaya isa na namang makapagpigil hiningang eksena sa bagong chapter ng Black Clover dahil hindi lang ina ni Asta kundi masasaksihan na rin natin ng tunay na kapangyarihan na meron si Lucius Socrates. At ipapaliwanag nga niya dito kung paano niya na pull off ang ganito kalakas na kapangyarihan to the point na halos lahat ng magic spell ay kaya niyang i-unleash simultaneously. At itatakil nga natin ang theory patungkol sa kung paano binuhay ni Lucius ang ina ni Asta mula sa nakaraan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Matapos talunin ni Asta at Yuno si Lucius sa huling chapter, ipinakita sa chapter na ito na walang pinalampas ang bawat Magic Knight na nagtutulungan para mapatumba ang lahat ng Lucius clone, na makikitang sina Gauchi at Captain Rile ay nagsama sa iisang laban. Captain Vengeance at Captain Charlotte, sina Gray at Vanessa, at dalawang Lucius ang pinabagsak ni Sekri, Charmy, Finral at Zora, na nakita mismo ng lahat ng mga mamamayan ng Clover Kingdom gamit ang mala-projector na kapangyarihang memory magic ni Mars Francois, na sila na ang mananalo sa laban na ito. Samantalang may biglang napansin si Rebecca kung saan bawat Grimoire Tower ng Clover Kingdom ay parang inaabsorb ang kapangyarihan papunta sa itaas, sa World 3 kung saan doon kasalukuyang nagtatago ang tunay na Lucius Socrates, na sobrang ikinagulat ng dalawa nating bida nang biglang lumitaw sa harapan mismo ni Asta at Yuno ang parang unti-unting nabubuong katawan at ang napaka-familiar na pakpak kung saan dito natin masasaksihan ng tunay na form ni Lucius Socrates. At kasama nga niya dito mga lods ang Time Magic Grimoire na napawika nga dito si Lucius na saksihan nyo ang kapangyarihan ng isang tunay na Wizard Emperor. Nagulat si Asta na napatanong kung nakalaban ba nila na Lucius at nagawa nilang matalo kanina lang ay isa rin pala sa mga clones. Ipinaliwanag ni Lucius na ang mga clones na yun ay talagang nilaanan niya ng mahabang oras upang malikha. Ngunit ang mga clones na ito ay ang nagbigay sa kanya ng oras upang siya na isang original na Lucius ay tagumpay na maiugnay ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng Grimoire Tower ng Clover Kingdom gamit ang Ultra Gargantuan Magic Spell. Bagay na hindi pa rin naiintindihan ni Asta kung ano ang ibig sabihin ni Lucius sa ginawang pag-ugnay nito sa bawat Grimoire Tower. Dagdag pa ni Lucius na mula nung isinilang sila sa mundong ito, ang buong lupay na pinununan ng tower na nagsilbing tirahan ng mga grimoire. Kaya tinanong niya ang dalawa kung alam ba ni Asta at Yuno kung ano talaga ang kahulugan ng mga grimoire. Sinabi ni Lucius na ang mga grimoire ay mga karunungan na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi lang ito basta aklat, kundi pinapapalakas nito ang mga natural na magic ng isang tao at higit pang pinaigting ang kanilang mga magic spell na siyang tunay na gawain ng isang grimoire. Biglang napatanong si Lucius na wikang, sa totoo lang, kapag namatay ang isang mage, saan kaya sa tingin nyo mapupunta ang kanilang grimoire? At ano kaya ang mangyayari sa mga magic spell na buong buhay nilang isinulat sa loob ng librong ito? Well, babalik lang naman ito sa tower na unang nagkaloob nito sa kanila. Kaya sinabi ni Lucius na sa pag-access niya sa lahat ng kaalamang naipon na nakasulat sa grimoire na nagpaunlad ng tao sa loob ng mahabang panahon, ang lahat ng magic spell na yun ay kaya niyang gamitin. Kung saan dito ay pinakita ni Lucius ang isa sa mga kapangyarihang nakuha niya sa Tower of Grimoire, iba't ibang magic elements at creation magic na simultaneous ginamit ni Lucius, kaya lumikha lang naman ito ng malakas na pagsabog matapos niya itong pakawalan towards Asta and Yuno. At dito'y napansin ni Asta ang biglaang paglaho ni Lucius sa gitna ng malaaraw na liwanag matapos pakawalan ang kanyang atake. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ang kulungan ng Clover Kingdom ay nasira at dito ipinakita ang former captain ng Purple Orca at ang magnanakaw ng grimoire sa episode 1 ay tagumpay na nakalabas sa kulungan. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang lumitaw itong si Lucius Socrates sa likod ng dalawa at lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Mars at Mimosa na nagsilbing healing center sa daming sugatang Magic Knight. Biglang pinagpawisan si Mars nang nakita ang nangyari sa itaas, kaya sa kanyang nakikiusap siya kina Asta at Yuno na talunin si Lucius Socrates, habang napatanong naman itong si Mimosa kung sa tansya ba ni Mars ilang sugatan na lamang ang natitira. Ngunit sa paglingon ni Mimosa ay bigla na lamang naglaho na parang bula si Mars Francois.
Pagkatapos lumipat ang eksena kina Asta at Yuno, kung saan biglang lumitaw si Lucius sa kanilang harapan, ngunit hindi na ito nag-iisa dahil kasama na nito ang tatlong Magic Knight na sobrang ikinagulat ng dalawa nating bida kung bakit dinala ni Lucius si Mars, at kahit ang former captain ng Purple Orca at ang magnanakaw na si Rib Chi, at kahit ang tatlo ay nagulat rin sa kanilang nakita nang napansin na sila ay nasa ibang lugar na at sa itaas pa talaga kung saan nagaganap ang laban ng Asta Yuno versus Lucius Socrates. At dito'y biglangang sinabi ni Lucius na kapag papatay siya ng mage katulad nito, ang kanilang grimoire ay babalik muli sa tore, na makikitang sa isang iglap lang parang ibon na nawalan ng pakpak ang tatlong Magic Knight na walang kahirap-hirap na tinapos ni Lucius, at agad-agad naglaho na parang abo ang kanilang mga grimoire. Napasigaw si Asta kung bakit ito ginawa ni Lucius, ngunit natigilan siya nang napansin nilang unti-unti itong nawawala na parang ginamit nito ang invisible magic ng former captain na si Gildry Picet, at bigla itong lumitaw sa tabi ni Yuno na mabilis na ginamit ang magic binding iron chain ni Rib Chi at sinabing kaya niyang gamitin ng lahat ng magic spell from grimoire na bumalik sa tore. Na-realize ni Yuno na ito ang magic shield ng magnanakaw na ginamit sa kanya nung sinubukan nitong nakawin ng kanyang grimoire. Kaya kaagad rumispondi si Asta at mabilis na sinira ang chain na nakasil sa katawan ni Yuno. Binuksan ni Lucius ang kanyang palad upang gamitin ang Memories Magic ni Mars at para ipakita sa lahat ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa itaas. Kaya habang minamasdan ng mga mamamayan ng napaka-intense na pangyayari gamit ang mala projector type magic na nakuha ni Lucius from Mars, nagbigay si Lucius ng mensahe para sa lahat ng mga mamamayan ng Clover Kingdom. Nahihingi siya ng last words. Pagkatapos biglang lumipat ang eksena sa Land of the Sun kung saan kasalukuyang nasaksihan ni Rio gamit ang kanyang Tengetsu na mata ang paggamit ni Lucius ng Ultra Gargantuan magic spell sa buong Clover Kingdom na nagpaparealize sa kanya na totally hindi na talaga maganda ang nangyayari. Kaya kaagad niyang inutusan si Fuji na gamitin ng kanyang Sound Jujutsu Fight Battle Song na kahit sino man ang may marka, maririnig siya kahit gaano pa kalayo. Habang nakikipaglaban, may biglang narinig si Asta. Isang boses sa kanyang isipan na sinasabi nitong alam niya na alam ni Asta ang bagay na to. Subalit sa ngayon, sa nakikita niya, si Lucius ay isa talagang bad news para sa kanilang lahat at this rate. Bagay na nagpa-realize kay Asta na si Ryu ang kumakausap sa kanya. Pagkatapos ipinakita ang mala tidal wave na kapangyarihan na sabay pinakawalan ni Lucius, ngunit kahit gaano pa ito karami at kalawak, hindi pa rin nagpakampante si Lucius dahil bigla itong lumitaw sa harap ni Yuno upang makipag-close combat fight, kaya kaagad ring nagdash si Asta upang mag-unleash ng Black Slash gamit ang Demon Slasher Katana, ngunit parang multo lang na biglang naglaho si Lucius sa kanyang harapan. Sinabi ni Rio na tama nga ang hinala niya. Iniiwasan ni Lucius ang anti-magic attacks at sa hindi malamang dahilan, ewan kung bakit, pero parang nagsisiksikan ng lahat ng magic sa loob ng crystal na nasa dibdib ni Lucius at sa tingin niya, yan ang tunay na target at ang Zete ni Asta ang may kakayahang wasakin ng anumang mahika kahit gaano pa ito kalakas at kalawak basta maitama lang ang Zeten sa bagay na yon. Biglang lumitaw si Lucius sa likod na sobrang ikinagulat ng ating bida na napasabing ayos lang yan Asta, bubuhayin naman kitang muli pagkatapos mo mamatay. At sa susunod mong pangalawang buhay ay pagkakalooban daw niya ito ng magic na nararapat lang sa isang tunay na buhay na nilalang, kaya mag-relax daw muna ito bago mamatay. Kaya matapos ang sneaky attack ni Lucius sa likod ni Asta, biglang lumitaw sa kamay nito ang espada para tapusin ang ating bida. Subalit biglang pumagitna si Yuno at gamit ang kanyang wind magic Spirit of Notos, nagawang mapigilan ni Yuno ang espada ni Lucius Socrates. Habang nasa harap si Lucius na kaka-unleash lang ng kanyang atake, hinanda kaagad ni Asta ang Demon Slasher Katana upang magsagawa ng counter-attacks at ang pinaka-goal niya ay ang direktang patamaan ng crystal na nasa dibdib nito at napasabi nga dito sina Asta at Libby, hindi pa kami mamamatay, Lucius Socrates. Subalit bigla na lamang lumitaw sa harapan nila ang isang hindi inaasahang tao na magpapabago kay Asta at Libby, at ito nga ay wala ng iba kundi ang kanilang ina na si Lisita, na sobrang ikinagulat ni Asta habang si Lucius ay napangiti na lamang sa kanyang ginawa.
Nagulat si Ryo sa kanyang nasaksihan na nagawa nitong ma-resurrect ang ina ni Asta at napatanong siya sa kanyang sarili kung ito bang si Lucius ay posible bang nagtagpo sila dati ni Lisita sa nakaraan. Dagdag pa ni Ryo na ang paggamit ni Lucius ng blood, flesh, bone and soul magic ang siyang nagpapabuhay sa mga patay, kung saan biglang naalala ni Libby ang lahat-lahat mula nung siya ay inampon at itinuring na parang isang tunay na anak at iniligtas siya sa kapangyarihan ni Lucifero at isinakripisyo pa ni Lisita ang kanyang sariling buhay para lang mabuhay siya. Kaya sinabi niyang kahit isa lang itong ilusyon or fake, hindi niya kayang hatiin ang kanyang ina. To the point na humiwalay si Libby sa katawan ni Asta dahil ayaw niyang saktan si Lisita. Subalit ang espada ni Lucius ay nakahanda na para mag-unleash ng atake na siyang napansin naman ni Yuno, ngunit huli na ang lahat dahil isang matinding slashes ang sumapul sa dibdib mismo ni Asta at Libby habang ang dalawa nating bida ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita. At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na Black Clover t-shirt na sobrang simple at napakaangas, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na ang chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ay ang Black Clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design na sobrang simple at napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation dahil hindi lang ito maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Lumipat ang eksena sa mga mamamayan ng Clover Kingdom kung saan nasaksihan ng lahat ang pagbagsak ni Asta at Libby at napasigaw nga sa sobrang pag-aalala itong si Ichika at Ryu habang si Yuno ay napatulala na lamang na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at ang mga mamamayan ng Clover Kingdom ay napatingala sa gulat at kahit ang mga Magic Knight na kaibigan ni Asta ay napadilot na lamang na pinapanood ang eksena sa itaas. Subalit itong si Captain Yami ay kalmado lamang na napawikang kahit patayin mo pa ang batang yan, hindi basta-bastang mamamatay ang si Asta. At si Noel naman ay napasigaw sa pangalan ng ating bida sa sobrang pag-aalala. Itinaas ni Lucius ang kanyang kamay at kasabay nito ang pagbangon ng mga namatay na Guardian Angel na mas pinalakas palalo ang kanilang mga kapangyarihan. At kahit na ang mga namatay na Paladin simuli ring nabuhay na may kakaibang figure batay sa uri ng kanilang magic. At dahil na rin sa paglakas ng kanilang mga kapangyarihan na makikitang itong si Morris ay nagmimistulang octopus dahil sa pinagsama nitong modification magic at earth magic na tinataglay niya. At ito namang si Aesir Selva ay naging half human, half swan dahil sa paglakas ng kanyang kapangyarihan, samantalang itong si Morgan ay parang naging Centaurian ng dating na may pakpak at pinalakas palalo ang light magic at dark magic na kapangyarihan nito na sobrang ikinagulat ni Nak dahil nangyari ito mismo sa harapan niya matapos bumaon ng kanyang espada sa dibdib ni Morgan. Tuluyang nagwala mga Guardian Angel na pinalakas ni Lucius. Nagpakawala ito ng iba't ibang klaseng elemental magic towards Magic Knight habang ang Paladin na si Morris ay napasigaw na long live Master Lucius at si Aesir Selva naman ay muling hinamon ng anak na si Noel Selva na makipaglaban sa kanya ng one-on-one. Habang si Morgan ay naghamon kay Nak at Yami ng laban ng side-by-side na laban, gusto niyang sabay na umatake ang dalawa at na-realize ni Nak na hindi na talaga si Morgan ang kaharap nila ngayon at si Yami naman ay napasigaw sa pangalan ni Lucius sa sobrang galit. Samantalang habang nakadapa si Asta na minamasdan ni Lucius kasama ang kanyang mga Guardian Angel na muli niyang binuhay, sinabi niya na akala talaga niya na nagawa niya na itong mapatay last time ngunit mali pala siya. But this time ay sisiguraduhin niyang mapapatay niya na si Asta sa mga kamay niya. Pagkatapos ipinakita si Belle na lumilipad ng napakabilis papunta sa itaas ng World Tree at sa ipinapakita dito ang kapangyarihan na bumalot sa buong Clover Kingdom which is ang Neverland ay parang dinala ni Belle ang lahat ng ito sa itaas at kaagad siyang pumasok sa likod sa ilalim ng pakpak ni Yuno at maya-maya bigla lang namang dinaanan ni Yuno ang mga Guardian Angel and within instant winasak niya mga ito na walang kahirap-hirap gamit ang Spirit of Zephyr at Spirit of Boreas sa harap mismo ni Lucius Socrates. At walang pagdadalawang isip na inatake ang world's strongest mage, claiming to be God and one and only Wizard Emperor. At sa napapansin ko dito kay Yuno mga lods, unti-unting dumadami ang star na sumusunod sa kanya. Usually 4 lang to, ngayon parang naging 6 na.
Nagulat si Rio sa ipinapakitang lakas ni Yuno dahil para sa kanya malupit na si Yuno noon, ngunit ngayon ito ay naka all out at ibinuhos na nito ang buong lakas para sa laban, habang si Lucius ay napangiti lang naman at napasabing, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Na i-release ang Neverland, marami ang nangangailangan nito at hindi tatagal ang mga Magic Knight kung wala ang Neverland. Naisip ni Yuno na alam niyang delikado ang ginawa niya, pero kung hindi siya kikilos ngayon, tatapusin ni Lucius ang lahat. Sila ay mga Magic Knight at naniniwala siya na hindi siya bibiguin. Pagkatapos, ipinakitang parang umusok ang mga Magic Knight matapos kunin ni Yuno ang kapangyarihan ng Neverland upang makipagsanib puwersa kay Belle. Sinabi ni Zoro na ubos na ang kanilang anti-magic at mukhang wala na silang choice kundi kailangan nilang sumabak sa laban gamit ang kanilang tunay na lakas. Habang sina Magna at Lack ay pangiting sinabi na handa na sila sa tunay na laban since kaka-warm up lang nila. Habang si Gaucho ay napawika na hindi siya naniniwala na mamamatay ang si Asta. Samantalang ang mga Magic Knight na nawalan ng lakas dahil sa pagkawala ng Neverland ay parang nawalan ng pag-asa na manalo sa laban. Lalo na nang nakita nila na nagawang mapabagsak ni Lucius si Asta at si Mimosa naman ay napasigaw sa pangalan ni Yuno na kasalukuyang nakikipaglaban ngayon ng one-on-one kay Lucius Socrates. Ngunit mas nag-aalala siya sa sitwasyon ngayon ni Asta. Pagkatapos ipinakita ang napaka-wild na kapangyarihan ni Yuno na totally all out talaga siya sa laban at sabay niyang ginamit ang Star Magic and Wind Magic na may hawak pang dalawang spirit weapon, ang Boreas at Zipper, kaya napaka-imposibleng hindi matamaan si Lucius sa ganito ka-wild na kapangyarihan. Subalit ang lahat ng sugat na natamo ni Lucius ay parang ginamitan lang naman ng Magic Eraser sa bilis kong gumaling at napasabing, napahanga mo ako Yuno, subalit hindi mo ako matatalo at walang sinuman nang kayang gawin yon, kung saan sandamakmak at iba't ibang klaseng kapangyarihan ang pinakawalan niya towards Yuno, kaya kaagad ginamit ni Yuno ang Spirit of Notus para proteksyonan ng sarili. Biglang nagsalita si Asta at sinabing hindi pa tayo tapos. Do it, Yuno. At binuksan ng grimoire at kinuha ang kanyang Demon Dweller Swords, kaya napatingin si Yuno sa likod at nakita niya ang nagliliyab na anti-magic at dito'y sinabi ni Asta na hahabol lang siya mamaya. Ikaw muna ang bahala, Yuno. Habang nakadapang nakahiga si Asta at Libby na pinoproteksyon na ni Yuno, sinabi ni Lucius na kahit saan mo pa yan ipapadala si Asta wala yang epekto dahil walang lugar na hindi niya kayang puntahan. Wika ni Yuno na hindi mo na siya kailangan pang habulin dahil babalik lang naman siya hanggat nandito pa ako. Kung saan ipinakita na tinataglay na ngayon ni Yuno ang pinaka hindi inaasahang kapangyarihan, ang nag-iisang anti-magic na nasa right side na bahaging katawan ni Yuno at mukhang magiging matindi at pantay ang labanan na ito since takot nga itong si Lucius sa anti-magic dahil wala naman talagang makakatalo sa anti-magic kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan. Anti-magic lang talaga ang katapat kahit si Lucius pa yan na kiniklaim ang sarili na parang isang god at nag-iisang wizard emperor. Now let's dive in mga lods at i-discuss natin ang eksenang ito kung saan nakita mismo or na-vision mismo ni Rio ang eksena na nakita ni Lucius si Lisita na nakahiga matapos patayin ni Lucifero. And maybe may alam din talaga itong si Rio patungkol sa ina ni Asta. Alam naman natin gumagawa tayo ng theory patungkol dito sa ina ni Asta na ito ay mula pa sa nakaraan, way back hindi pa naganap ang laban ng First Wizard King, Lemur Vermilion at ang legendary demon na si Leek. Dahil mapapansin natin na hindi ipinakita ang Demon Skeleton Skull nang iniwan siya ni Lisita sa simbahan. Pero nang iniwan naman si Asta sa simbahan, malinaw nating makikita ang puno ng kahoy sa tabi nito noon ay hitik sa mga dahon. Ngunit nang binuhat ni Father Orse sina Asta at Yuno, tila ba'y nagmimistulang patay na ang puno na wala ang mga dahon at nagmistulang naging isang tuyot at patay na anino sa dati nitong anyo. Ngayon pag-uusapan natin ang Tengetsu ni Rio. Kaya niyang makita ang lahat kahit gaano pa kalayo ang isang lugar at kaya niyang makita ang nakaraan at kahit ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Kaya nga nagawa niya mailigtas sa mga mamamayan ng Land of the Sun dahil nakita niya ang gamot na magliligtas sa kanila mula sa matinding nakakahawang sakit. Now sa case na nakita niya ito mismo sa kanyang vision ay posibleng talagang nangyari ito. Ngunit sa eksenang ito ay pinakita yung suot ni Lucius na damit ay galing sa present time. At kung pagbabasihan natin sa eksenang nakita niya ang labi ni Lisita, well at that time hindi pa siya nakakapaglakad noon. Gumagamit pa siya ng wheelchair at nakatira siya sa Speed Kingdom. Kaya posible talagang may time travel na nangyayari. Bumalik itong si Lucius sa nakaraan para gamitin ng labi ni Lisita upang muling buhayin laban kay Asta.
At sa damit na ipinapakita dito ni Lucius mga lods, ito yung kapa na nagpakilala siya bilang si Lucius Socrates at naganap ang laban ng Wizard King versus Asta. Kaya malamang sa malamang bumalik sa nakaraan nitong si Lucius, nag-time travel gamit ang time magic upang makita ang tunay na katawan ng ina ni Asta sa panahong nagkaroon ng mahabang pagsasanay si Asta sa Land of the Sun. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!